Kay mayong buntag sa tanan. Praise God no sa grasya sa Ginoo natay kay gayulan nga maka-iusa sa pagsimba karon. Salamat ay sa matahong nga special music. O pasalamat kita no sa mga ministry leaders nato, mga frontliners, sa mga teachers o sa mga nag-support no sa partnership sa pagpasnacks. So salamat niya na sa mga nag-aampo sa atong mga ministry sa labi na sa atong mga outreach sa mga kabataan no dalay yung Ginoo niya na umigsoon. So alam sa atong mga mensahe no na nakita sa last portion sa atong study sa 2 Peter. We hope na maghanap kamo o kita na kakunan no sa atong series ng pagtuloy ni libro. So nakita sa verse 14 up to verse 18 no ang last verse 18 mao na atong cover sa atong pagtuon karon. So sa miyagi nga Domingo nakaya kung nakahinumdum pa ba kamo sa atong mensahe kung atong i-summarize no sa atong mensahe last Sunday na kasi sa pulong sa Ginoo nga ang present karon nga kalibutan o kining kawanangan kini sunugon sa Dios managingon sa Ginoo no o sa isunod kini islan na ay bag-o nga himuon ng Ginoo nga yuta o langit kalangitan mga igsoon no so bag-ohon sa Ginoo. So in relation ini nga statement sa Bible unsa daw ang atong practical application ani ingon sa Bible ingon sa Ginoo magkinabuhi kamo nga balaan og Dios non no mao na nga sa atong kinabuhi mga igsoon kinahanglan nakitay sakto nga panglantaw mahitungod sa unsang kinabuhi sumala sa mga plano sa Ginoo. So kini karon atong makita they are just temporary no. So do not so attached with this world mga igsoon. Kita mag-look forward sa giandam sa Ginoo kanato nga bag-ong langit o yuta mga igsoon. Diha ang atong paglaom. Wala ang atong paglaom karon nga kini mangguwa kalibutan nato karon na ang sala no na ang corruption na ang kagugot na ang presensya sa sala nga dagadala og kasamo. So salamat kay Lord nga nasa mga bago nga mga nasa mga plano nga maayo alang sa iyang mga katawhan no. So karon ang ato nga mensahe pag-aulohan nato preparing for eternity no. Sumpay ra man gihapon siya related ra gihapon sa atong kapunan sa miagi. Sa di pa kamo kapadayon mag-aampo sa ta. Ginoong Diyos na magatuunaw sa kami sa imong mga pulong. Kami nagapangamuyo Lord God nga ablihin ang mong nahuna ang among kasing-kasing na madinawaton sa imong mga pulong. Masabtan Ginoo sa imong mga katawhan ang imong mga mensahe ug ako kining igakinabuhi Ginoo alang sa imong kahimayaan. Puna kami, tundoy kami sa imong Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito paglanay, no? Akong pasamon mga igsoon ng verse 14. Verse 14. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace. No? Muna instruction sa pulong sa Ginoo. Nag-isgot kini siya unang bahin kining gitawag dinhi, dear friends, since you are looking forward to this. Kanang this niya no. This phrase act as a logical connection drawing a conclusion from the preceding verses katong verse 10 to 13. Katong dimension ako bagulang nga gisulti sa pulong sa Ginoo no masunugon ang kalibutan isla ug bag-o. So dinhi which describe the coming destruction of the present heavens and earth by fire
and the promise of a new heavens and new earth where righteousness dwells. Since you are looking forward, so kita daw mga Kristohanon, dapat inunana, no, nag-look forward kita. Nakatay panglantaw sa future according sa mga plano sa Diyos. So karon ang sugo mo ni, make every effort. Okay? This emphasizes the active and intentional nature of our Christian living. No? Active and intentional, mga igsoon. It is not a passive waiting, but a diligent pursuit. So, sa diyan nagalang tao kita sa palabuton, mga igsoon, yung sa pulong sa Ginoo, make every effort. Now, hinumduman nato, atong kaluwasan, wala tayo effort. Grasya to. Hatag sa Ginoo karato atong kaluwasan, secure ang eternity sa mga believers. Ang isgutan karon dinhi mga igsoon, nakita sa portion nga gitawag practical sanctification, no? Naka-remember ka mo ako i-emphasize sa inyo sa una o ginabalik-balik, no? The three tenses of salvation sa atong pagka-Kristohanon. Our past, our present, and our future. Ang atong past, the time we are justified, regenerated, kita secure nga dili na human sa silot sa dihang ito kita kang Jesus Christ. Kunya ang atong future mo ang glorification. Ang atong topic karon nakakini sa cover sa gitawag sanctification. Mao kining pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Ginoo, no? Kini nga atong Christian living. Ang atong Christian living mga igsoon, mao ni siya ang basihanan sa gitawag ko niya rewarding time. Every one of us, matubang ta sa Ginoo, basihan sa Ginoo ang atong pagpangalagad. Kaya ang Ginoo nag-promise, I bring with me a reward, no? Maghatag siya reward if we are faithful sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And remember mga igsoon nga sa kingdom sa Dios na ay degree of authority. No? Sumala sa atong performance. No, nakita sa kining present tense sa atong pagpangalagad mga igsoon. That's why sa Bible, sa pulong sa Ginoo, we are encouraged to grow in the Lord. Kinahanglan mo tubo ta. We will come into maturity. Kaya nga ingon naman, aron nga kita mga igsoon maging effective. Aron nga kita maging mabungahon, no, sa atong pagka-Kristohanon, no? So karon ingon dinhi, as a Christian, ingon dinhi, make every effort, no? Kinahanglan ikaw manglibasog na kay active, intentional participation sa imong paglago, sa imong pag-grow as a believer in the Lord, mga igsoon. So dinhi the Greek word here, kining word no nga effort, spoudazo, no? Nag-imply kini about earnestness, eagerness, zeal, no? Sa ito pa, it is about putting in the work, mga igsoon. So sa ito daw kinabuhi as a believer, ayaw pag kanang stagnant or passive. Ayaw na nga, ay thank you Lord, kay luwas na ko. Secure na akong eternity. Pwede rin magwakoy buhaton sa akong pagka-Kristohanon. No. Ingon sa Bible, tungod sa naibalawan nato sa mga plano ni Lord sa unahan, there is a new heaven and earth, matubang ta sa Ginoo. Ingon din kinahanglan na kay intentional, active na involvement sa imong pagka-Kristohanon. Mga igsoon. No? So, gisugo kita. Ingon diha, make every effort to be found, unsa mo no? Spotless, blameless. No? Kung ituhan na mention din. As a Christian, gusto sa Ginoo karon, no? Nga mangin kita spotless and blameless. Mga igsoon. So, unsa man ni? These terms speak to moral and spiritual purity. No? Spotless. Sa Greek, itawag kining aspiloe. This implies being free from defilement or blemishes. Sama daw kani sa garment without a stain. No? So, ang simple nga pagsabot kining spotless, sama sa bado daw nga walay mansa.
Pero mao ni mga igsoon, no? There is no perfect Christian. No? Pero napay gitawag mga igsoon nga we can sin less. There is no sinless Christian, but we can sin less. As we grow and grow in the Lord, mga igsoon, the more nga ma-conquer, ma-diminish nimo ang sala sa imong kinabuhi. O strive daw rin nato nga maging spotless ta, no? O kining word nga blameless, no? Ang kahulugan ni this suggests being beyond reproach, without legitimate accusation, especially the eyes of God, mga igsoon, no? Nga inigtanaw daw sa mga tao sa imo, no? Wala sila'y ikasaway. Yun ang mga igsoon, taas ang standard sa kinabuhi ng Kristohano, no? Yes, mayroon kita, naluwas kita, dili sa atong buhat. Naluwas kita sa grasya sa Ginoo. Di ba? Sa diha minsalig ka kang Jesus Christ nga Savior, praise God, you are saved. Pero karon sa nagsunod ka sa Ginoo, mga igsoon, ingon sa Ginoo, kanan akong pagluwas kaninyo, gihimo ko kamo nga akong mga anak, mga balaan na kamo, gusto na ako nga kamo mahisama sa kinaiya sa akong anak na si Jesus. Mao nang nadining word mga igsoon nga without, no, or beyond reproach and without accusation, mga igsoon. So taas ang standard sa morality sa mga katauhan sa Dios. Busaan ngayon lang, no, nga sa atong community, sa atong workplace, nga gibutan ka sa Ginoo, Christians are a good example. Mao nang gusto sa Ginoo mga igsoon. Dili nga ang Kristohano may nagpasiugda sa inaway, nagpasiugda sa mga kagubot. Kaya mo sa pulong sa Ginoo, make every effort that you are spotless and blameless, mga igsoon. Mao na nga dako ang trabaho nun sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinitawag practical sanctification, mga igsoon. Pero nindot lang sa kay na ang Ginoo mo tabang nato. No, dili man nato ni mahimong kita ako ra, di ba? We have the Holy Spirit. That's why kinahanglan mga igsoon ang pangamuyo, magdepende ka permi sa Ginoo, kita sa Ginoo. Gaon sa man, nga dili ka mahulog sa siod, dili ka mahulog sa sala, kaya naman. Yes, dapat tayo ni kalibutan na temptations. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, no? Morning blueprint, ingon sa Ginoo, gusto ko nga kamo spotless and blameless. No? Wala mga igsoon kung mahugawan ka, nakasala ka, naadayon ng 1 John 1:9. Lord, mukan-confess ta ba, may tagpasaylo sa Ginoo. Hiluoy ko Ginoo. Mao gina mga igsoon, kung kita nakahimo og sala, no? Namang gyud adlaw sa makasala ka, no? Base sa kahuna-huna, sa atong mata, mga gipangbuhat, mga igsoon. So karon, padayon ta. This, ginisgutan ini, isn't about human perfection, but about striving for a life that is consecrated to God and characterized by integrity, free from hypocrisy. Kung mag-isgot daw kay integridad, mag-isgot daw kay good reputation, dapat ingunana daw ang Kristohanon and without hypocrisy. Ang hypocrisy, mga igsoon, sa mana? You are good, right in the eyes of man. But, kay balo, si Lord, kay balo ka, nga nakay gihimo nga mga tinaguan nga sala. Mao nang gitawag free from hypocrisy. No? So, gusto ni Lord mga igsoon, nga dili lang nga murag maayo ka. Yes. Ang gusto sa Ginoo, that indeed we as Christian are blameless, mga igsoon. So, yes, murag lisod, no? Daghan ta i-confess sa Ginoo sa atong mga pagkulang diha sa Dios, pero atong hinumduman mga igsoon, mao ni ang dapat sa Kristohanon nga standard. Kitang maghatag og standard sa atong kaugalingon sumalang sa gisulti sa Dios, no? Unsay sulpay? Not only make effort to live spotless and blameless, naapay katuloy mo diha and at peace with Him, no? So sa mani, this refers to a state of conciliation
and harmony with God. Kinahanglan na reconcile ka sa Ginoo. Ingon na ni magud mga igsoon. Kada na anak ka sa Ginoo, nagdawat ka kang Jesus na Savior, anak ta. Member ka sa family sa Ginoo, praise God. Pero kung makahimo ganitag sala, maapektuhan ang atong communion sa Ginoo, ang atong fellowship sa Ginoo. Nagkamatingod ka mo na. So ingon sa Word of God, make every effort that you are at peace with God. Meaning, mo lagi na mga exalt, kaya kinahanglan nga kung nakasala ka, aminin mo na. Kaya wala tayo matago kay Lord, mga exalt. Mga yung kapasayloan. No? So it also implies an inner tranquility and assurance that comes from living in obedience and trust, knowing one is in right standing with the Lord when He returns. Kana bang palagay ka sa loob mga exalt baka inibalik sa Ginoo kabalo ka nga imo nang isituldaan ang imong mga sala sa Ginoo. Oy, aron sa tanan nato ibutang nato ang practicality ba sa ginikanan mo anak. Kung si anak for example, nakasala siya, no? Nanghugas sa pinggan, nabuak ang baso karon. Kapalo siya nga mabalang na yun sa gihapon sa unahan. Pag-abot siya ang ginikanan, ang sakto, pama, mo ni nakasala ako, nakabuak ko pinggan or baso baka. Honest diha sa Ginoo. Mao ni mga igsoon lang at peace with Him. Kinahanglan ang atong batayan sa atong kinabuhi nga maayo na ay harmonious relationship nimo sa Dios, mga igsoon. Okay? The goal is to be ready for His coming without fear or shame. No? Nga dili ka mahadlok or maulaw, ready ka nga mobalik ang Ginoo. Okay? Wala ko nung pangtanong ta mga igsoon, kung saan ready na ba ka nga mobalik si Lord? Kanang panti ba ka nga mobalik na siya karon? No? Pero kung magalanganin pa ka, naatay dapat isitulan sa Ginoo mga igsoon. No? So, ikaw na po ang Ginoo ang nasayod niya. So, to give application mo sa verse 14, we are to live with an eternal perspective, mga igsoon. Okay? Regularly reflect on the temporary nature of this world and the certainty of Christ's return and the new heavens and new earth, no? Kinahanglan na kita niya ng perspective. Sunod, this perspective should influence your priorities, investments. Kung sa mga mga investments sa eternity, pwede ba invest? Our money, time, energy, mga igsoon. Our abilities nga pwede magamit nato sa Ginoo. Many Christians naagit sila yung mga abilidad, no? Nga andam sa Ginoo kanila aron nga magamit nimo sa imong pagpangalagad. Make it, use it para mga igsoon sa puluhatong sa Dios, no? Mao kini ang gitawag mga earthly positions nga atong gamiton para sa Ginoo, mga igsoon. Okay? So mangutana ta sa atong kaugalingon sa how does this decision kaya nag-decision mo kita sa atong kinabuhi, no? How does this decision align with my eternal destiny? Remember mga igsoon, human ta giluwas sa Ginoo, you are designed for eternal destiny. Kauban sa Ginoo. Muna nga mahinungdanon sa atong mga desisyon karon. Tungod kay doon na ni siya kalambigitan sa ato unyang reward, sa ato unyang posisyon nga giandam sa Ginoo sa iyang kingdom, mga igsoon. No? Kinahanglan na kay iandam. Okay? So, mao ni pinaka-action nato nga pwede nato mahimo. Spend time in prayer and meditation, visualizing the promise of the new creation. No? Okay? Kinahanglan ka ba mag-visualize mga igsoon nga uy mahugid na mo ang atong perspective. In relation ini mamalandong, no, makampo. So consider what truly lasts
and adjust your daily habits to reflect those eternal values. Dapat tayo mga habits, no? Adlaw-adlaw. O kinahanglan ko no nga kini atong i-adjust nga mo reflect ba ni sa mga eternal values ng igsoon, no? Sunod, application. Pursue practical purity and reconciliation. No? Sa atong kinabuhi, na kinahanglan nakita niya ng practical purity and reconciliation. So ang application, actively strive to remove katong word nga spots, kung sa maning mga spots, the known sins and godly habits, no? O kining blame, no? Kung sa maning the unresolved conflicts, unconfessed wrongs or sins from your life. So this involves an honest self-examination ng igsoon sa atong kinabuhi, no? Pursue practical purity and reconciliation. Yes, no sinless Christians, pero nagatimuha kita mga igsoon nga maayong atong relasyon sa Dios o sa atong sigkatao o kita nagatimuha nga kung mahimo sa grasya sa Ginoo, we overcome sin diha sa ato nga kinabuhi. Okay? We are to seek to be at peace with God by confessing sins and living in obedience, and at peace with others by seeking reconciliation where needed. Usahay manggod na manggod tayo na yung mga kabingkil, no? Sulod sa panimalay, sa mga tao, sa gawas, sa trabaho, mo na yung mga igsoon at peace with God and others. Okay? Mo na yung gusto sa Ginoo sa mga Kristohanon. Okay? Na ay reconciliation, no? So usahay mo yun na magkabangi, makakita ka conflict, pero kung sa man ingon diha strive nga ma-reconcile. So ang atong himuon mo ni, we are to regularly engage in personal confession, no? Mao lagi na mga exalt din itong kitang mga yung pasaylo aron lang ma-reconcile. Murag lisod-lisod na siya labi na kay murag magikaon nimo nga tong pride ana, no? Pero to be reconciled mga exalt, no? Kinahanglan timuon. If you have unresolved conflicts, take steps to apologize or forgive. Kinahanglan tayo goal ng exol nga kung na kay conflict, pagitag pamaagino nga ma-reconcile. Manong mga exol nga atong timuhan yun nga maayo atong relasyon sa usa ug usa. Be patient with one another. Kay ang conflict ba yan, lisod i-resolve. No? Kay kinahanglan kini humility, pagpaubos, no? So ingon sa pulong sa Ginoo aron ma-achieve ni daw, kinahanglan kini, no? The apology and even forgiveness. That's why be mindful of your words, actions, and even thoughts, seeking to honor God in all areas. Dili mo sud mag-exert na itong pangamuyo, Lord. Giyahit ang Lord sa akong mga nauna, akong mga pagpanulting, akong mga buhaton, Lord God. Naunta, dili ko masabot, dili ko makasalanin ko Ginoo, dili ko makakantrib na to sa mga tao, tabangyan ko ani Lord. No? Muna itong iyang po mga exert. Because we are son of God. Ang mga Kristohanon, anak sa Diyos. No? Kinahanglan makita ang ginaiya sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Let's continue sa verse 15. Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Okay? So ito na ipasabot, no? Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Now, kini gibalik-balik ninyo eventually sa verse 9, sa verse 13 nga, di ba, ang unsa kay accusation sa mga nagakamay sa promise sa Ginoo, ingon ng mga
nga nagtamay, si Lord, dili na mo balik, oy. Forget the second coming. Kayo, kung sa samuna, mura gyapon karon, why nothing happen nga iba, no? Di na tumubalik ang Ginoo. Okay? So muna ang mga false teachers. Gina-discourage nilang mga believers ba? Ayun na mo adhere na ng promise nga mubalik ang Ginoo, much more nga isla niya ang kalibutan. Ayun na mo niya na, ayun ang mga false teachers. Pero mo ni, gibalik ang reminder. Ayun din eh, bear in mind that our Lord's patience, this means salvation. Unsa ni patience gani? Ang wala pa dayon pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Okay? Ang Ginoo, yes, 2,000 years na no? Wala pa siya gihapon ning balik pa pagbalik. Nainungdan. This addresses a potential misconception arising from the delay of Christ's return. No, i-mention ni mo na atong na-mention sa miaging nga mensahe. Verse 3 to 4, 8 to 9. Nga ang Ginoo mubalik siya. Wa siya nag-delay, but He is patient. So Peter clarifies that God's perceived, no, kaya itawag slowness, mo nang sa uban, is not indifference or inability, but rather His divine patience, no? Ang pagdugay di ay, no, or slowness, quote-unquote ha, slowness, delay sa pagbalik sa Ginoo, wala rin nagpasabot na indifferent and inable ang Lord. But rather, nagpasabot kini sumala sa teaching sa Bible, but demonstration of God's character, that our God is patient, mapasensyahon. Sa uban nga English translation, long-suffering. No? Bisan suko na kayo si Lord, gusto siya mag-judge na. Pero yun ang Bible, ikaptan na agad po ng pasensya ni Lord. No? Naagyan po ng pasensya ni Lord. So the purpose of this patience is redemptive. Muna mong igsoon. It provides more time for people to turn to Him for salvation. In other words, mga igsoon, kung nga nung mapagimbalik ang Ginoo sa paghukom sa mga kaaway niya, kay mo din kay naa pa siya misyon nga pinaagi sa gospel, doon na pa'y mga tao, mga igsoon nga makaila o budawat, no, kang Jesus nga ilang Savior. So gusto sa Ginoo nga naabay malawas, no? Muna nakalindot mga igsoon sa atong Ginoo, no? Naghahatag yung siya og ample time, taas nga pasensya sa tao. Aron lang ang tao hangtod ng mga dawat siya makaila kang Jesus Christ na Savior, mga igsoon. That's why gamitan nato example sa atong miagi na mensahe. Kung naluwas ang Kristohanon sa year 2010, paano karon kung nibalik si Lord sa 2009? Saan na? So, Lord, salamat kayo na ibalik sa 2009. Nakaambit pa ko sa 2010 na nakaila ko, nakadawat ko kanimo Ginoo. Hindi si manner ko na karon mga igsoon. Naapay mudawat sa Ginoo sa year 2000 kung di pa mubalik ang Ginoo sa 2025, 2026. Tungod kay naapay mga tao nga luwason sa Dios. No? So mo ni mga igsoon, it highlights, no, condition sa Ginoo that God's mercy and desire for all to be saved. No, gibasa na to sa Sunday ang verse sa Timothy. Nga gusto sa Ginoo nga tanan nga tao maluwas. Okay? Kaya ang gospel mga igsoon para ni sa tanan. Unsa gani ang gospel? Jesus Christ died for your sins. No? Di man kana gibayaran sa Ginoo ang atong mga sala. Yes, gilubong siya after 3 days na banaw siya ron ang mutuo kang Dios. Sila mamatarong, sila maluwas, mahinluan ang ilang mga sala. Mao na mga igsoon ng gospel. No? So ikaw ning ingon dinhi nga gusto sa Ginoo ingon ana ang mahitabo sa mga katawhan. Karon, padayon ang verse nga ingon dinhi. Just as our dear brother Paul, remember ha si Peter, iyang dimensyon din si Paul. Kinsa ganin si Paul? Mao ni ang nagsulat sa 12 ug 13 ka libro sa New Testament. Halos katunga mga igsoon sa libro sa New Testament si Paul. So,
napay ma-learn ni inino nga kini bitaw gitawag nga canonicity. Ano na kung namoy idea niya na the canonicity of the Bible. Kini mga libro mga igsoon, gi-compile ni siya. No? Unya na ipasihanan ni kinsa nga book ang maapil sa New Testament. So ang usa ka giya nila ni mga igsoon kini gitawag apostolicity. Meaning kinahanglan ang nagsulat apostol. Ikaduha, kinahanglan ang nagsulat na ay connection ngadto sa apostol. Mao mga igsoon, aron pwede makarga sa canon of the scripture sa New Testament ang sulat. Mao ni nga as Paul mentioned ingon dinhi, our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Na word nga gitawag sa English nga authenticity. Di ba ang mga documents ipa-authenticize na siya? Di ba? Na-seal ang authenticity. Nga kini genuine, kini tinuod, no? Kini legit mo na mga igsoon. Nining statement gi-legitimize ni Pedro mga igsoon. Nga kini si Paul, brother in the Lord, kung nagbigamit sa Ginoo, gihatagan siya sa Ginoo wisdom sa mga pagsulat. No? So muna nga gidawat no sa New Testament Church ang mga sulat ni Pablo. But before that, ingon ani, di ba si Lord Patience siya? Kung mo susiyon mga igsoon ang life ba ni Paul, si Pablo, di ba, number 1 persecutor sa mga believers. Mabasa sa Book of Acts. O niya, ang iyang confession sa 1 Timothy, ingon ni Pablo, I am chief sinner. Ingon ni Pablo. Before sa iyang conversion. Pero grabe ang grasya o kaluwi sa Ginoo sa iya kaysa Acts chapter 9, di ba? Dito na-convert siya. Giluwa siya sa Ginoo, si Pablo mga igsoon. Ingon ni ana mga igsoon ang patience of God that even the enemy of God, no? Ang bisan pa ang mga kriminal, pwede na gihapon sila mga igsoon makaambit in grasya sa kaluwasan. Like Saul. No, si Saul mo na iyang ngalan ni Pablo sa una. Nahimo siyang Paul, no? Giluwas siya sa Ginoo mga igsoon. Kanindot sa Lord ni Lord, no? Mao bitaw na mga igsoon ang tao ba bisan unsa siya katautan. Pero pwede gihapon na siya maluwas sa Dios, no? Now karon atong basahon ni. Ingon dinhi, Peter appeals to the authority and inspiration of Paul's writing, indicating that both apostles taught the same truth concerning God's purposes. So as Peter mentions the Apostle Paul, og sila nagsulat og scriptures, no? Dimension din ni mga igsoon nga kining tanan nga ilang ipangsulat gikan sa Dios, no? Ang Dios may naghatag kanila kaalam mga igsoon. So dimension din sa verse, calling Paul dear brother, no? This affirms their unity sa ilang pagtuo mga igsoon. No, usa sila, si Pedro ug si Pablo. Ug ingon diya sa verse, the wisdom that God gave him, no, kag Pablo. This underscores the divine origin and authoritative nature of Paul's epistles. No? Nga mga may epistles, the writings, okay? Ang mga sinulat ni Pablo mga igsoon, authoritative ni. No, mo nang ingon ako ganina nga si Pedro iyang gi-authenticize, iyang itagag legitimacy ang mga sulat ni Pablo at kaning iyang mga sulat gikan ni sa Dios sama sa gihimo sa Ginoo diri kanako. So application mo ni, no, dito sa application. The applications of God's patience as opportunity for salvation. Morning atong ma-learn, we are to embrace evangelistic urgency, no, without panic. Kaya ang Ginoo mga igsoon karon nga panahon ni sa grasya. Nga sa diin ang kaluwasan gitanyag sa Ginoo sa tanang creation nga sila makaambit ining kaluwasan mga igsoon. So understand
that God's delay is not a sign of indifference, but an extension of grace for those people to be saved. So muna mga igsoon ang role sa church, no? Kay DI, ang Ginoo na misyon ngayon gihatag sa iglesia. May ganitag church mga igsoon building. May ganitag church, people of God, ikaw ni, ako ni. We are the church. Ug mao ni mga igsoon, we are to embrace the evangelistic urgency. So as Christians, we encourage everyone. You are a missionary. In your place, workplace, no? You are a missionary. Wherever you are, sa asa ka nagbutang sa pagpuyo sa community, we are missionary mga igsoon. Ngayon sa man, makadala tag mensahe sa gospel sa tao. Aron sila makaila ang Jesus Christ na personal Savior mga igsoon. No? This should ignite a compassionate urgency within you to share the gospel with those who don't know Christ. Salamat ta sa Ginoo no sa church nato. Kini nga church natay tulo ka outreach sa mga children. And then this month, no, nagiduga nga duha na po, praise God, yan ang mga igsoon, to fulfill the Great Commission. Ngayon sa no, go ye into all the world and preach the gospel, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga kumubalik ang Ginoo ba, maghatag ng taghusay sa Ginoo nga ang kini nga church, Yeshua Baptist Iglesia o Fundamental Baptist Church, ang mga church people, sila they engage, they participate, getting involved sa ministry of reaching out the souls of men. No? Salamat ta sa nag-open dito sa Likikan, diha sa may libahan. No? We pray na ito na magpadayon at God will provide mga igsoon. O katong mga existing na ngadaman, magpadayon sila. You are in a right track sa paghimo niya ng mga igsoon. Dayon sa Bible, God is patient. Aron nandun na pa yung mga tao na maluwas. So every day that passes is another opportunity for someone to hear and respond the gospel. So every day. Mao na nga mahinungdanon ng adlaw no. Kay kung mag-share ka na imudawat na kay halad nato sa Ginoo nga kalag nga madala sa eternidad. So another application, cultivate patient trust in God's timing. As Christians, no, ayaw pagpadala sa sulti, forget God's promises. Mao man ang maingon sa mga unbeliever, no? Ang kalibutan. Pero mga igsoon, we are to cultivate patience, no, and trust in God's timing. Resist the temptation to grow cynical or impatient about God's plan or the state of the world. No? Ayaw pag pessimistic, di na tingali good to. No? Or wala na may pasensya. No? Kabalo ka sa plano sa Ginoo, tinuda nga mabalik si Lord, pero maglakay naman magpuyo eh. Grabe ng panahon karon, lisod na kayo. Usay mawalag patience ang mga Kristohanon. Padayon, no, salig diha sa Ginoo. Trust that God is sovereign and His timing is perfect even when it doesn't align with our expectations. Yes, mga igsoon, natin mga expectations, di ba gusto na to? Lord, kung mabalik na ka, Lord, be. No, labi naglaga na kayo tayo mga trials, problema, ang Kristohanon, lang po. Lord, kano sa naman tao ka mabalik? Uy, dugay mo kayo. Mo nang ingon mga igsoon, trust. Padayon pagsalig sa Diyos. God's patience or His patience is a testament to His character, not His weakness. No, ato na nag-emphasize ganina. That is the character of God, His patience. So when you feel frustrated by global events, no, mamati ta pirmi sa mga balita bitaw, very discouraging, no, di ba? Problema dito, krimen dito, mo na sa media. So yun din, when you feel frustrated by global events or personal circumstances, remind yourself of God's long-suffering nature. No?
kung si Lord long suffering or patient. Iyan po na to mga igsoon sa Ginoo. Lord, tagal po ko niya na Lord nga kiniyabi. Di ba mo na nga itong problem? Di ito makahuwa. Kung say gusto na to sa itong mga impulses, gusto na to naadayon. So, iyan po sa Ginoo ma. Practice gratitude for His patience in your own salvation story. Yan ka mag-start sa iyong salvation story. Lord, salamat ha, na imugyo kong giluwas, Ginoo. Grabe yung patience na ako, Lord. Dili ko ngayon ngayong luwasod, Ginoo, but thank you, Lord, imo kong giluwas. Ako, Lord, tanaw ng background na ako. Sawa pa ko naluwas. Grabe ka sa lawayon. Sa eskwelahan pa lang, grabe pa patanong sa mga estudyante pa ko. No? But God is patient with us. Diba? Mga na mga igsoon, ganyan na mag-start para maka-learn kitang patience. Understand how God is patient to you hangtod nga ikaw maluwas ka. No? Verse 16. He writes, regarding kay Paul, no? Si Paul, he writes the same in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures to their own distractions. No? So, kung sa mani, si Pablo, yung ni Pedro, kini si Pablo, he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. Meaning, ang diskutan pa ni Pedro, yung ni Pedro, si Pablo po, maupo niya po nag-iskutan sa iyang mga sulat. So, parehami, ingon diyan ni Pedro regarding kay Peter, no? So, Peter confirms the consistency of Paul's teaching across the various epistles. Di ba, na-mention ako kanina nga, dagang sulat si Pablo. 12 or 13 kalibro sa Bible. So, particularly concerning, unsa nga mga topic, eschatological matters like the second coming, the judgment, and salvation, and the nature of God's redemptive plan. So, kini nga mga butang, nga akong diskutan ni Pedro, sa sulat po ni Pablo sa other books, the same po iyan yung diskutan. No, parehami namin diskutan about sa future events and the coming judgment. Padayon ang verse. His letters, kini daw mga sulat ni Pablo, his letters contain some things that are hard to understand. Nada sulat si Pablo mga igsoon nga, lisod-lisod yun noon sa tun. Ingon ni Pedro. Muna yung confession ni Pedro mga igsoon. So, sa mani, Peter candidly admits that some oppose theological discussion. Diba sa mga sulat ni Pablo, na yung mga topic na, for example, election, predestination, the intricate details of eschatology, they are complex and require careful study and spiritual discernment. No? Mga mga igsoon na sa Bible, ang pagbasa o pagtuon sa Bible, kinahanglan og careful study. Dili pwede nga maghimo kag doctrinal stand, nara kay mabasa ang usa ka verse dili, usa ka verse dito, mao na imong doktrina. Dili mo na mga igsoon. Kay gani ingon ni Pablo, o ni Pedro, nga si Pablo may confusion ni Pedro, na gano'y lisod-lisod. Sakto, no? So this is a realistic acknowledgement of the depth of biblical truth, mga igsoon. So na ginatawag mga igsoon nga law-law yun nga teaching sa Bible. No? Na kinahanglan o careful nga study. Gani, nga dapat careful. Kaya mo din yun, which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures to their own destruction. You see? Pwede kaya sa tao mga igsoon ma-abuse ang Bible. That's why sa atong panahon karon, di ba, na yung mga false teachers. Ang false teachers, di na ba magpaila na sila false teachers. Walay preachers karon nga mo ingon, paminaw na ako kay false teacher ko. Wala yung inana pang igsoon. Pero ang Bible nag-ingon nga naay mga tao that they distort, no?
the scriptures. Muna gano'n din eh. So this is a severe warning against those who deliberately or carelessly twist the meaning of scripture. Muna karon, no? Daghang mga preachers, even teachers mga exon, deliberately they twist the scriptures. Muna sa mga Kristohanon ba, kinahanglan yun nga ikaw mismo magtuon sa Word of God. No? Kaya nga naman, aron dili ka dali nga carried away or madala sa mga katudluanan sa mga false teachers. Grabe mga exon, doon ay mga teachers, babatian nimo sa ilang preaching eventually all people will be saved. Na ay mga teaching mo niya. Napoy mga teaching uban pod kadtong mga makasasala. Yes. Dili na sila madtong impierno, they only be annihilated. Na mga teaching mo na mga exon sa false teachers. So kinahanglan ang ikaw personally, kita mga Kristohanon, dapat dili ta magpa-ignorant sa word of God. No. Kaya yun sa pulong sa Ginoo, ang word niya ignorant dire, no? This refers to those who lack proper understanding or knowledge, perhaps due to spiritual immaturity or a failure to study of God's word diligently. No? Mao na mga exon dili sayon, no? Ang pagtudlo. Kaya ang pagtudlo ingon sa dinhi, kinahanglan kini og diligence and careful study of God's word, mga exon. Okay? Muna nga sa atong kinabuhi, himua sa imong kaugalingon. If you are well-versed, if you know sa imong doctrinal stand, you can easily discern what is false teaching. Mga exon. Muna may mundano ng pagtupong sa word of God. Kaya yun sa pulong sa Ginoo na ang word nga unstable. Ay mga tao daw nga unstable. This describes those who are not firm in their faith, easily swayed by false teachings, or lacking a solid spiritual foundation. Kristohanon, a Christian can be unstable if we are not solid in our foundation. Kung nagpabilin pa ang Kristohanon dahil sa immaturity, mga exon. So, delikado, mahimong victim mga exon, nining mga butanga, no? So, muna yung dagatan ay kung diha, distort, no? Doon ay mga tao that they will distort. Literally, ang meaning nini to twist, no? Nalubak nila ang scripture. It implies a deliberate misinterpretation, bending the text to fit one's own preconceived notions or agendas rather than seeking the true meaning, mga exon. Doon ay mga preachers and teachers, gigamit lang nila ang scriptures to advance their personal agenda. Ano bang balantayan? Na supposed to be ang right interpreter or teacher sa word, dapat ilang ipasurface ang true meaning sa scriptures. Pero wala, diling mga exon. Ang mga false teachers na buot mo distort sa scriptures, they only select passages. Notice the word. Select passages kadto lang mo fit in sa ilang gusto nga mahitabo. No? That's why kita mga exon aron nga atong gihimon din ta mahulog niya nga kategory na kitay book study and verse by verse study. Atong ipasulod mga exon. Mo na bantayan nato bisan mo tan-aw mo sa kita sa social media, no? Magmatgon sa mga preachers mga exon. Okay? Kaya gingon din sa pulong sa Ginoo, they have the tendency to distort the scriptures. No? Huwag ka kamatikod nga giluto na dahil ka. Habi ni kong iya pa ko sa Ginoo, dili na niya. No? Iya na to sa false teachers. Pasapadayon ng verse nun din they distort, kung sa sumpay, as they do the other scriptures. You see?
ang scriptures, ang word of God, pwede lagi mga igsoon, ma-distort, no? So this is a crucial statement affirming the apostolic letters, specifically Paul's Paul the letter, as part of the recognized body of scriptures, monang grafas, no, or writings, placing them on par with the Old Testament prophetic writings, no? So, ang pasabot ng nini mga igsoon ini nga bahin, gina-admit ni Pedro nga ang mga sulat ni Pablo is at par sa scripture sa Old Testament. So this is a foundational witness to the early church view of the New Testament's authoritative nature. So kining New Testament, sulat ni Pablo, sulat ni Pedro, they are authoritative. No na ay authority ni. As mentioned, no, recognize kini ni Pedro mga igsoon. So again, kini unsa ko no? Ang scriptures, kung di magbantay, pwede ma-distort. No? Kung yung ingon sa ideya, kung i-distort ang sa imong mahitabo to their own destruction. You see? Pwede na magamit ang Bible mga igsoon to the destruction of man if not properly teach mga igsoon. Dagan sa mga katauhan, no, na victimize sa mga katudluanan. Ang uban ang ilang kinabuhi na himong makalulukoy mga igsoon. Because nakasagap sila o teacher nga napahamak na noon ang ilang kinabuhi. Kaya siyempre ang ilang nasunod usa ka bulangan nga propeta, no? So makita nato dinhi the consequence of distorting God's word is severe. Grabe yung igsoon, no? It leads not only to theological error, but ultimately to spiritual ruin and separation from God. You see? Nga pwede di ay ikapahamak to the extent nga ang tao tayo pero. You see yung igsoon? Muna yung din. So dili sa'yo, no? Kapinpan doon yung mga group nga mayroon sila nga kung sakop ka sa among church, ayaw na magdala-dala, ayaw na magbasa-basa ng Bible. Matik na lang ka na po. Di ba na yung religious group sa inyo na yan? Delikado na. How can you filter kung ang ilang gisulti, tinuod yun sa scriptures? Ganun dili man kanila papasahon. Ganun di man kanila patumong sa Bible. Doon na ba sila isikreto nga nila tudlo? Nga walang ma-align sa teaching sa Bible? So, mauning mga igsoon, no? So this emphasizes the gravity of handling God's word responsibly. No? Mao na bitaw mga igsoon nga dili sayon mangin teachers of God's word. Because kung tanaw nato sa teaching sa Bible, James chapter 2 verse 1, those who are teachers muagi silang strict, very strict mga igsoon nga accountability sa Dios. How they handle the word of God. No? Kaya hamak mo na kung sayop ang natudlo, kining namati og mintuo to their destruction po. Daghang maangin, mga igsoon. So may nungdanon ang warning no na din sa word of God magmatngong gayon, no? So pala na to application kining mga verse. The application warning against twisting scripture and false teaching. So become, mga mga Kristiyano, dapat inunahan nita, become a diligent student of the Word. No? Have you read your Bible or studied the Bible? Basi pablihan lang nato atong Bible kung Domingo. Ayaw na mga igsoon. Aron makaiwas ka, no? Sa mahulog ngadto sa distortion sa mga mabatian nato sa social influencer diha sa ato nga social media, kinahanglan ikaw mismo na kay pagtuon sa Word of God, no? Recognize that some biblical truth are hard to understand, gisulti naman requiring careful study and humility. Don't be content with superficial knowledge, mga igsoon. Doon ay mga preaching, teaching. Ang mga nagwali, very charismatic. Pero kung imo yung tunan ang ilang mga teaching and preaching, very superficial, mga igsoon.
That's why ayaw pagpadala niya ng mga charismatic lang ang may hinungdanon. Kinahanglan na kay indit. May kag-indit, gilaw mon. Imo ginang kuy-kuyon diha mga igsoon. Asa dapit ang buot ipasabot niini sa Word of God. No? Ingon ana dapat ang mga katawhan sa Ginoo. The best defense against distortion is a deep and accurate understanding of what the Bible actually teaches. No? Pero dili ana kasayon mga igsoon nga makuha nato ang deep, no? Nga na-mention sa Bible nga do not tinuod mga video lang. Pero mahimo gyapon na kung kita careful, kung ikaw naga-idiot sa pagtuon. Mo na action nga itong mahimo karon. Commit to regular systematic Bible study. Not just devotional reading. Mayo man ang devotional reading? No? Siguro ba mo na may mga devotional books? Okay man na. Pero hinong dumihan, dili kay ingunahara. We need, no, a regular and systematic Bible study. So, unsa man use reliable commentaries, study Bibles, and trusted teachers. Kinahanglan kabalo mo ka magpili kinsa nga teachers nga maayo mo tudlo. Learn to read scripture in its context. Muna yung kung ingon ganina mga igsoon. As we read the scriptures, tanaw mo diha ang context, the historical, the cultural, the literacy meaning sa word mga igsoon. So ingon niya na ang study sa scriptures, no? Aron nga dili ma-distort ang word of God. Diya pa, application. Exercise discernment and critical thinking. Kinahanglan na kay discernment. Unya, kabalo ka na kay critical thinking. Ayaw luno ka tanan ang gisulti. No? Question, you ask question, kini gisulti ba yun sa Bible? Mao ba yun ni? No? Don't blindly accept every teaching you hear, even from seemingly, no, or authoritative sources. Compare what is taught with the entirety of Scripture. You see? Entirety. No? Mga mga igsoon, dili lang katong giingon ako ganina mga isolated verses. Ang pag-formulate mga igsoon of doctrine sa Bible is based on the teaching of the entirety, kinatibukan sa Scriptures. O daya kinahanglan musunod ang atong diligence. How can you look the entirety sa Bible kung wala ta nagtuon? Kung wala ta nagbasa? Kasi mga ito, sa atong kinabuhi sa Christian, murag layo pa yung taas pa ang atong journey. Because there are many things we need to know from the Scriptures. That's why sa Bible, pagsugod ganina sa ganina sa verse 15, make every effort. You must have an active, intentional sa imong kinabuhi sa Christian. Kaya nga naman, kay aron nga maayo ang atong paglawig ingon nga Kristohanon mga igsoon. Be wary of those who isolate verses. Kung sa kaninang mga isolate verses, kining picking verses from one passage to another. Kita gagamit ani ana cross references mga igsoon. Pagpasabot sa atong main text. Pero magmatnon, no? Be wary of those who isolate verses, create novel interpretations, or whose teaching lead to lawless or ungodly living. Mao na naron, no? Ibig kayo nagsigig tuon sa Bible, aron magpaayo, mamalayo ang kinabuhi. Naunsa na mahino, nadao pa mahino ng kinabuhi. Something wrong happens, di ba? Kung ang tao nagsigig ba sa tuon sa Bible, niya ang gidangatan dili maayo diha sa iyang kinabuhi, something is wrong. Ang Word of God is not properly studied, mga igsoon. So muna itong himuon. When encountering new teaching, tinamang yung mga new teaching, no? Mangutan na ta, does this align with the overall message of the Bible? Muna siya mga igsoon. Kini, wa ba na nasumpaki sa kinatibukan na teaching sa Biblia? Sunod, does it glorify Christ and lead to holiness? Kini nga teaching may maya mag-Ginoo ani.
Or base ang tao may himaya? Kini nga tiksing, ang akong kinabuhi, magbalaan ba, maayo ba? No? Mao na ang mga igsoon. I don't know kung mahuman pa na ito ning atong passage, no? Ako na ko 1 hour. Okay na ninyo, ato lang rin humanon sunod Domingo. Ha? Mo-end lang ko mga igsoon, dili lang ko mo sumpay. Kaya duha pa na verse. Pero ato lang i-wrap up atong na-learn. Atong i-summarize. So mo ni mga igsoon sa atong kinabuhi sa Kristiyan, no? Kinahanglan ayo nato atong kinabuhi. Kaya sa Bible, kinahanglan natin perspective sa unahan, no? Bagong langit, bagong yuta ang giandam sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Ang present karon nga yuta kining kawanangan sunugon sa Ginoo. Application ingon sa Word of God, magkinabuhi kamo nga balaan, magkinabuhi kamo nga Diosnon. Magkinabuhi kamo, no? Nga spotless and blameless, mga igsoon. So ang gisgutan din ha, dili ni kaluwasan. Ang atong gisgutan karon ang atong sanctification, ang atong Christian living. Nganong naay Christian living? Kay mao ni basihanan mga igsoon sa reward nga ihatag sa Ginoo sa Kristohanon, inibalik sa Ginoo. Be faithful in the Lord. Kay ano man, inibalik sa Ginoo, you will be judged. Dili mo nga mapayperno ka imo na, dili. We will be judged kung unsa ang reward ang imong madawat sa Dios. Remember mga igsoon, sa kingdom of God, maghari man Ginoo, there is a level of authority nga iyang ihatag sa iyang mga servant. Every one of us, tagaan tag level of authority, depende sa atong faithfulness, sa atong pagpangalagad as a Christian. No? So ang iskutan nato diri ang atong pagdinasigay mga igsoon. Aron nga ikaw, aron ang imong igsoon sa Ginoo, you will engage in a eternal perspective mga igsoon. Get involved sa ministry. Kung sa kaning duha nga doon na eternal value, the Word of God and the soul of man. Maunang nanakay evangelism, natay ministry. Kaya nga naman na, sa manay na, naani siya eternal value mga igsoon. Kung doon ay kalag nga madala nato sa langit, kaya nasira nato sa gospel, that is your reward, mga igsoon. Kung sa imong ministry nagtinabangay ka mo, o dili lang kay masulunin mo ang reward, ang imong mga kauban ka mo. Di ba? Mao na ang punto nato mga igsoon sa application sa atong mensahe. We live now sa atong present practical living according to God's will. Ang paghimo sa kaugon sa Ginoo, ang iyang ministry atong buhaton, the urgency of evangelism. Kay ngano sa gani, nga ano mo pa balik si Lord, kay di ay gusto sa Ginoo nga napay maluwas. Wa ka kay balong nga igsoon. Base ang gihulat lang kanang imong loved ones nga masira nimo. Ang imong silingan, base do na pay kalag nga gihulat aron nga ikaw base ikaw gamiton sa Ginoo makashare sa gospel. Pag-pray ta, Lord God, nag-aampo kami, Lord. Salamat Ginoo sa mga katudluanan, mga promise nimo, Lord. Nga doon na kayo giandam nga maayo alang sa imong mga katawhan. A new heaven and new earth. Salamat niya nga Ginoo. Tabangi kami, Lord. Nga dili kami madala Ginoo sa mga butang ini nga kalibutan. Usahay makalimot kami, Lord. We confess. Usahay, Lord, ang abong time, energy, or money, even use, Lord, alam lang yun, din ang kalibutan. Forgive us, Lord. Tagay kami discernment, wisdom ang iyong katauhan, that indeed we will use our ability, our time, money, or energy to have eternal investment, Father God. Giyahin kami Ginoo. Bisan diha sa paghimo na mo sa imong kuluhaton. Aron niya, andam kami sa pagbalik ni Jesucristo. Mudawat sa among reward ngayon giandam sa mga matinumanon nga nagapangalagad kanimo Dios. In Jesus' name, Amen.